Nako, isa na naman sa mga Duterte. Congressman pa, Pulong Duterte, anak ni dating Pangulong Duterte, kapatid ni Sara Duterte, mayroong malaking problemang kinakaharap. Physical assault, grave threat. Mayroong tinakot at mayroong sinaktan. Pero ang matindi rito, parang napakababaw ng mga dahilan eh. Ano ito, sa bar, sa club? Tungkol daw sa babae? Tungkol daw di umano, bugaw? Or ano ba ang bugaw? Yung nagdadala ng babae? Hindi yata nagkasundo sa presyo, hindi yata nagkasundo kung ano. Eto, panoorin po ninyo itong bidyong ito. At ito yung pagpapatunay na kitang-kita yung mukha ni Congressman Pulong Duterte. Ayan o, medyo madilim lang o. Kung mo yan o, bar o, may mga babae. Okay? Ayan o. Ayan o. Pinakita lang yung video. Ayan o. Para hindi tayo maki-operate. Ayan o. Medyo malabo pa yan. Pero yung lalaki yung may bag na yung nakatalikod, yun po yung sinaktan dyan eh. Ito naman, ito na yan, nakatuturong yan. Yan po si Congressman. Pero ba't na huli makikita niya din malinaw. Yan po yung mga babae o. Mukhang, ano bang trabaho ng bugaw? Nagbebenta ng babae? Ano ba yan? Pasintabi na? Ano bang trabaho ng bugaw? Parang manager ng mga babayan. Ayan, si Pulong. Ayan po, ayan. Yan yung dyan sa loob ng club. Umano yan sa club eh. Hindi, ano? O, yan. Naglalakad-lakad. Mahaba itong video. Ayan, si Pulong Duterte po yung naglalakad na yan. Kasama yung mga ibang bodyguard pa. Kawawa yung mama dyan. Pinalo yung ulo sa ulo. Head to head eh. Pinapalo ni Pulong yung ulo niya sa ulo din nung ayan o, yung nakakita na. Yan, si Pulong nakaharap, yung nakatalikod yung lalaki. Ayan o, ayan o. Parang, ayan o. Sinusugod ni Pulong yung lalaking may bag. Ayan o, malaki ng katawan ng lalaki. Parang mayroong hawak na something si Pulong, kaya binabigyan ng beer. Parang hindi ko alam kung patalim niya kung ano. Ayan o, kitang-kita po yung video yan. Ayan o, nag-uusap yung dalawa. O yan o, pinalo ng ulo, ayan o. Yan o, yung sa nakasombrero yung pinapagalitan. Sinisita ni Pulong. O, yan. Kaya karoon ng physical assault kasi pinalo ng ulo niya, yung ulo din ng mama. Ilang beses yan, mayroong bandang huli dyan na sunod-sunod yun o. Pinapalo, yun o. Takot na takot yung mama, laki ng katawan, yung nakabag na yan. Parang yan po yung sinasabing di umano, bugaw o may dala ng mga babae. Eh mukhang di ata nagustuhan ni Pulong yung, ayan o. Viral na viral po yung video yan. Ayan o. Parang sinuntok pa sa tagiliran eh. Ayan o, tinatakpan lang ho ng bilog kasi parang ayan, mayroong hawak si Pulong dyan eh. Doon sa ibang mga video, mayroong hawak. Ayan o, salamat po ha. Manila Times pala isa sa naglabas nito. Pero marami hong mga media naglabasan yan. Marami yung nagpalabas ng video niya, kaya nga viral na viral yan. Sa lahat ng social media platform nga po, naglabasan na yung video. Ayan o, yung masasabi dyan. Di umano, dyan sa bar o club, dyan sa Davao. Ano lang eh. Sa Davao nga ba ito? Nung bago lang, lumabas yung date yan, parang nito lang February. So, congressman pa nga. Kasi congressman pa hanggang June 30 si Pulong Duterte. Di umano doon sa unang mga report, yung lalaking medyo malaking katawan, may sombrerong may bag, yun po yung kausap daw po ng mga babae na dineliver o dinala dyan somewhere doon sa lugar kung saan nandun yung congressman. Tapos mukhang hindi sila nagkasundo. Siguro sabi ng iba sa presyo o baka hindi nagandahan doon sa mga babae, pasintabi na po, grabe naman yan. So nagalit. Sinuntok sa tagiliran, yung ulo head to head, yung ulo ni Pulong, pinapalo doon sa ulo ng mama na ilang beses. Tapos pero pang nakaamba na parang hindi ko alam kung patalim yun o baso kung ano, tinago lang kasi bawal makita yun. So malinaw na physical assault at saka grave threats. Imagine, congressman, ganun ang ginawa. Di ba ang mambabatas ay gumagawa ng batas? Di ba dapat ang mambabatas, leader by example, sila ay rumirespeto sa batas. Ang physical assault, labag sa batas. Ang pananakot, grave threat, labag din sa batas. Ano ba ito? Lahi ba nila yung gano'n? Parang si Sara, di ba? Nang gulpi, nanuntok ng sheriff nung siya mayor pa.
Si Basti naman ay nagbantang mananampal, sasampalin si General Torre. Nung magkita, wala namang ginawang pananampal. Si Duterte, yan din ang madalas sinasabi nung nandito pa sa Pilipinas. Mananampal, maninipa, sisipain ng ICC, sisipain, mananampal, puro ganun mga. Tapos may mga pagmumura. Ito ngayon. Ingat po kayo kasi ngayon kahit saan lugar nakabidyo. May mga CCTV. Namonitor dun sa club, dun sa bar, yung komosyon, yung ganun nangyari. At doon sa likod ni Pulong Duterte, mo kami mga nakatayong mga lalaki, malamang bodyguard pa yon. Kaya kahit anong laki ng katawan ng mama na nakasombrerong sinasaktan, hindi makaporma, hindi makapalag kasi may mga bodyguard. Tsaka congressman yung nagagalit sa kanya. Ito, ilang beses pinalo ng ulo, head to head. May masakit yun. Tsaka bawal gawin yun. Physical assault yan. At saka kung siguro kung ano pa mga sinabi, grave threat na nga. Yan, ang congressman ng unang distrito ng Davao. Paano ngayon yan? Kayo mga taga Davao City. Ibuboto ba ninyo yung ganyang klaseng congressman? Bahala kayo. Malamang pumabor ito sa mga Nograles. Kasi si Migs Nograles ang kalaban, si abogada, si attorney Migs Nograles. Yan ang kalaban ni Pulong sa unang distrito. Si kanyang kuya na si Carlo Nograles ang kalaban ni Digong as mayor ng Davao City. Ilang araw na lang, 1 week na lang halos, eleksyon na. Nag-viral po yan. Mahirap yan. May damis po yan. Congressman, nananakit. Congressman, may ganyang asal. Ano yan? Hindi po tama. Huwag nating abusuhin ang kapangyarihang pansamantalang ibinigay sa atin ng taong bayan. Huwag niyong argabyaduhin, abusuhin ang kahirapan o kahinaan ng isang tao na walang kalaban-laban. Malinaw po dun eh. Kasi pangkaraniwang tao lang yung mamang sinasaktan niya at pinapagalitan niya. Baka minura-mura pa yan. Hindi ko lang pinarinig yung video. Huling-huli doon, on kami. Sa lahat ng anggulo, sa loob-labas, paikot-ikot hanggang sa hagdan, hanggang doon sa lahat. Harap ng mga babae, harap ng mga empleyado ng bar, pinapagalitan, sinasaktan ni Pulong yung mama. Hindi naman makalaban yung mama kasi siguro, pangkaraniwang tao, ang dami mga bodyguard, tsaka congressman yun eh. Parang gano'n ang dating. Yun ang mahirap. So, abuso ito. Pang-aabuso yan. Congressman, baka po pwede kayong magsalita in public para naman makuha namin ang inyong panig. Kasi wala kaming kontak sa inyo. Baka po pwede kayong magpalabas ng statement o kaya mag-press conference po kayo at inyong sagutin itong nag-viral na ito. Trending na po ito sa lahat ng social media. Pinag-uusapan na ito sa buong mundo. Kaya para makuha namin ang inyong panig, ang inyong site, maglabas kayo ng statement o anumang pahayag. Kung ito inyong aaminin o pabubulaanan o i-deny kung ano ilabas nyo para magamit naman namin. Kasi gusto rin namin makuha ang panig po ninyo, Congressman. Hindi ho maganda ito. Congressman, physical assault, grave threat, yung pong nakikita ng tao. Nananakit po kayo, hinaharas nyo yung tao, tinatakot nyo yung tao, parang ganon. Kasi malinaw yun, sinusunod, tsaka binubugbog, di ba pananakot yun, pananakit. Wow! Duterte again. Ngayon, kayong mga DDS, mga Duterte supporters, magagalit kayo. Bakit puro Duterte? Anong gagawin namin? Bilang political blogger, ako bilang broadcast journalist, alam nga naman, hindi natin ibalita ito. Merong biktima, kitang-kita. Yung karapatan ng biktima, paano yun? At saka, ang congressman, hindi dapat ginagawa yan. Ang may influensyang tao, dapat maganda ang ginagawa. Leader by example. Kung ganyang pananakit, pang-aabuso sa kapangyarihan, pang-aabuso sa mahirap, paano yun? Kaya yung mga taga-suporta niya, baka magalit kayo. Lutang na lutang ang inyong kabubuhan pag nagalit kayo sa isyong ito. Please like and share. Subscribe kung hindi pa.